Tama po ba na pinayagang mag-bail itong si dating Senator Bong Revilla? Gayong, number one, sinabi ng ombudsman ay may utang pa ito sa gobyerno na 124.5 million. Opo, ang question ko nga po dito, kami po ay nagtataka talaga na nagulat kami na pinagbigyan siya ng bail. Although sabi ko nga, ito nasa proseso. Ang tanong ko lang dito, number one, pag ikaw ay humihingi ng kahit na anong redress o kahit na anong desisyon sa korte, kailangan nagsisimula po tayo sa respeto sa korte. Kahit magkaiba yung division, intindihin po natin na iba-iba yung division ng Sandigan Bayan, pero yung Sandigan Bayan is one court. So kung hindi ka sumusunod sa proseso, hindi ka sumusunod, hindi ka nagre-respeto sa isang korte, sa isang division, sa Sandigan Bayan, buong Sandigan Bayan hindi mo rin irespeto. So ang question namin, since meron ka pang 125 na utang at hindi mo rin irespeto itong desisyon kasi ayaw mong sundin, although sinabi na ng Sandigan na magbayad ka, paano ka hihingi ng isa pang redress o isa pang action sa korte? Number one. Number two, malinaw na hindi naman na pwedeng mangyari itong conspiracy na ito o itong krimen na ito nang walang nagbibigay o nagre-release ng pondo o nag-earmark ng pondo. Ang mag-earmark naman ng pondo na ito o ang sasabi kung saan gagastusin, yung ang lawmaker o yung senador in this part, no? So hindi naman basta-basta gagawin yan ng mga public, let's say DPWH o kahit sino mga ibang public officials. So parang malabo naman yan na andyan na naman tayo, yung big fish, pinakawalan natin. Pero yung maliliit na isda, yung mga dilis, yun ang kinukulong natin. Wala naman silang kinalaman at kung meron man silang kinalaman, sila lang maliliit na kumbaga nahalo lang, no? So siguro yun ang mga question natin. Plus of course, yung question nung kay Presiding Justice Justice Miranda, alam mo Karen, dati kasi sa Sundigan Bayan dapat 3-0 ang boto. Nagkaroon ng bagong a few years back, nagkaroon ng resolution na pwedeng 2-1 lang yung mga acquittal or conviction, pwedeng 2-1 lang. O yung decisions nila pwedeng 2-1. So sana tignan natin on that score, but hindi naman pa kumbaga hindi out of the hook si Senator Bong, no? Ito lang isang proseso lang. So tingnan po natin ang gagawin ng ombudsman kasi pwede naman nilang gawin to ng motion for recon. Okay, so sa mga hindi those who didn't watch the news, no? Actually, si Senator Bong Revilla, he walked out of the Quezon City Jail, that's early Friday, on orders of the Sandigan Bayan. Pero ang katakataka nga is actually nakasuhan noon si Ginoong Revilla sa pork barrel scam in 2018 and 16 related graft cases in 2021, pero na-acquit si Revilla sa kasong plunder noon. However, doon inutos ng korte o acquitted ka, pero kailangan bayaran mo itong 124.5 million pesos in civil damages. So what do you think happened? Considering he has not paid the 124.5 million, why would the court grant him this kind of reprieve? It is temporary freedom. Yun na nga ang kinakataka namin, Karen. Although, siyempre, maraming mga nag-i-speculate. Sabi nga narinig ko, sabi ata ni Ombudsman na Boying baka naayos o na meron ng trumabaho, parang ganun ang sabi niya. Ako naman bilang abogado, siyempre gusto natin na intindihin na sana ito talagang sumusunod sa batas kahit na yating mga justices. No? Mahirap naman magsabi nang wala tayong preba o wala tayong alam. Pero sabi ko nga, nakakapagtaka. At as I said, dapat ang susundin dyan is bago naman sumunod. Kasi yung ginawa niyang hindi pagsunod sa 125, contemptuous yun sa korte. Yung hindi pagsunod, walang respeto yun. So, bakit tayo magbibigay sa kanya? Number one. Number two, bago ko makalimutan, yung bail na 1 million, parang napakaliit. Kung titingnan natin, no? At kung titingnan natin na Karen, after nung hearing, automatic nakabigay na sila kaagad ng 1 million. Parang hindi, di ba? If you give a bail, it should be restrictive also na parang na it's something na parang hirap kang gawin or it's something that deprives you of something na parang medyo dehado ka. Pero ito lamang taong 1 million lang. Kita mo, parang in a snap of a finger, nakakuha sila ng 1 million. Kaya within the same day, nalabas nila si Senator Bong. So parang doon natin titingnan, So sana yung hinihingi ng ating mga tao na yung batas natin ay pantay-pantay sa mahihirap, sa mayayaman, sana doon natin tingnan na bigyan natin talaga ng hustisya, hindi lang sa investigasyon kasi yung ngayon, whenever we file cases in kahit sa DOJ, kahit sa Ombudsman, it is a high probability of conviction. Yan po ang kinukuha ngayon. So nakakapagtaka rin na kung titingnan natin yung final ng Ombudsman, matibay yung ebidensya. At sabi ko nga, paano mo magiging mawawala sa conspiracy kung
yung nanggaling ng pera, yung mismo ang nawala. So paano mo nakuha yung pera kung yung mismong pinanggalingan ng pera, sinabi mong not or less guilty? So parang yun ang nakakapagtaka na sana maayos lang ito. And as I said, pwede naman itong dalhin sa motion for recall o mag-reconsideration yung ombudsman. Okay. Now, on another note, I want to ask you, are you seeing something more at play here? Because we have to remember, if we look a few months back, nung kinasuhan si Senator Bong Revilla, he willingly surrendered himself, right? Some have said it's not human nature. If you believe you were innocent, you would fight it out with your lawyer and not just freely surrender himself. So how it happened is he freely surrendered himself, right? He was put Yes. in jail, and then a few months later, eto, pinalaya. That's one. Senator Jinggoy Estrada is the same. He freely surrendered himself. And then there might be a possibility, who knows, that he might be granted bail. So in the bigger scheme of things, itong pagpapakulong ng gobyerno sa mga allegedly nagnakaw sa flood control, what are you seeing, Attorney Calleja? Well, nakakatakot na itong senaryo na ito because kung ganito ang mangyayari, Karen, parang sabi ko nga, parang wala yung hustisya natin, parang wala Parang accountability. pagpapakitang tao lang Oo nga, ito. parang kulang yung accountability, ano? Just to mention yung kay Senator Jinggo, just remember, Karen, may pending case pa yan, may conviction yan sa Sandigan Bayan, nakapending pa yan sa Supreme Court. So, ang tanong ko dyan, baka kung gagawin nila yon, bakit ganun? Nag-convict sila, tapos later on, kung sabi mo, may possibility, baka mangyari yan. So, bakit ganyan? Kasi may pending pa. Bakit naman na in the process, biglang makawala na naman ito? So, ang question nga dito is, sana merong coordination talaga, may usapan lahat ng branches ng government. Although, we have to remember, hindi pwedeng makialam ang legislative, hindi pwedeng makialam ang executive sa judicial branch of government. Pero sana, nasa ano rin sila isipin din ng judicial branch of government na kailangan yung ating accountability kompleto. At very important yung ating judiciary dito na yung kanilang trust and confidence ng taong bayan, ng mamamayan, tumuloy-tuloy sa kanila. Kasi kung mawala ang trust and confidence sa ating judikatura, siguro babagsak na yung ating rule of law, yung ating order dito sa ating bayan. So, kailangan pakita nila na talagang they are also tough on accountability, tough on these individuals, at wala silang sinisino, kahit senador pa yan or cabinet secretary or whatever, dapat wala silang sinisino, dapat itutuloy nila yung whatever, let's say, cases against them. Okay. All right. Will you be taking any action on this particular case, Attorney Calleja? Well, as isang bayan, hindi naman kami mag-intervene, although isang bayan would be, rallying up the people. We will bring up the people's consciousness to these cases, which we have been doing, so para bantayan yung kasong ito. So on our part, babantayan namin to at hindi namin pakakawalan yung pagsubaybay at pagbantay sa kasong ito. And not only this case, but all cases, and not only flood control cases, Karen. Lahat ng kaso na may graft and corruption sa ating gobyerno, may EJK sa ating gobyerno, lahat po yan tututukan at babantayan ng grupo natin ng isang bayan.